Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At like kong sinasabi, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa sa akin ng baril, kunin aking serbisyo sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. So, ayan, at para sa lahat ng mga bago sa aking YouTube channel, please subscribe and share. Pindutin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At bago tayo bumati sa lahat ng ating mga subscriber, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na nagpakilalang user. Ang sabi niya, Maestro, may isang tanong pa po ako. Pag pumutok yung 1911, nagdo-double tap yung nag-automatic fire pero sa isang magazine. Hindi naman. Salamat po, Maestro. Pag kalabit ng trigger, pumuputok. Minsan, magkasunod agad yung putok. Minsan, magkasunod agad yung putok niya kahit isang kalabit lang. Salamat, Maestro. Okay? Ayan, nagdo-double tap yung kanyang baril. So, bago natin sagutin yan ay bumabati ako sa lahat ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW na malayo sa kanilang mga pamilya. Mag-ingat po tayo. Dalangin ko tayo ilayo sa mga kapahamakan, disgrasya. Tayo ay nakikiramay sa mga nasawing Pilipino sa Dubai sa nakaraang baha. So ingat po tayo mga kababayan. At ingatan natin ating sarili na huwag tayong magkasakit sapagkat may mga umaasang pamilya sa atin. At tayo ay palaging mag-ingat. So ayan, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos at sa mga ganda ninyong comment at sa inyong mga tanong. Sana ay huwag kayong mag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger, may 6 na tinutulungan ang mga estudyante. Okay, at ako'y magpapasalamat lang do sa mga tumulong sa atin na nagbigay ng tulong sa ating mga estudyante, si Alfredo Isidro at do sa nagpakilalang Ordosipay ng Las Piñas na nagpadala dito sa ating GCash. Ito ang ating GCash na pwede ninyong pagpadala ng inyong mga tulong. Okay, at again din kay Engineer, kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan natin dito sa Kuwait. Personal siyang abot sa atin. Okay, shout out siya Architect. Sana tayo magkaroon ka pa ng maraming magagandang project dito sa Kuwait. Ayan, at sasagutin na natin ang katanungan na nagpakilalang user tungkol sa double tap. Pag kinalabit, isang ano lang. So, papakita ko sa inyo itong ginawa kong ito ay mga 3 beses ko na sigurong ipinaliwanag. Pero sabi naman ninyo, hindi naman kayo na umay. Kaya ating bibigyan uli ng paliwanag ito. Ayan, gumawa na uli ako ng chart. So ito yung trigger niya. Ito yung lip spring niya. Ito yung sear niya. At saka ito yung kanyang hammer. So, napaka-importante nito. Dapat medyo mataas pang ganyan eh. Napaka-importante nito sapagkat dito ninyo kukuha ko ng saglit lang. Mahirap ito, wala tayong cameraman. Yan, tataas ko lang ito. Yan, tataas ko ng konti. Ayan, ganyan. So, inalis ko na yung laman nito para, kasi kung ipapaliwanag ko lamang sa inyo na hindi ninyo nakikita yung loob, medyo mahirap ipaliwanag at mahirap maunawaan. So ito ang function niyan, kaya sinasabi ko lagi sa inyo na mas importante na malaman ninyo ang function. So pansinin ninyo itong kanyang sear. Ito yung sear niya. Itong part na to. Ito yung kanyang disconnector. At ito naman yung kanyang hammer. So meron siya ditong parang ngipin na nakakunik yung kanyang sear. So pag kinalabit ninyo yan,
meron siya ditong spring na tumutulak kaya pumapalo. Andi dito, hindi ko na isinama para hindi na magulo. So, pag kinalabit ninyo itong trigger, magdi-disconnect yan, oh. Ayan, oh, magdi-disconnect. Pag nag-disconnect yan, papalo yung hammer. Ayan, papalo yung hammer ng ganyan. So, ganyan, papalo yan. Eh, bakit siya, ang tanong, bakit siya nagdo-double tap? So, ang nangyari dyan, ito yung naging karanasan ko nung ako ay bago pa lamang, hindi pa ako gunsmith. Ako ay nag-eksperimento sa aking 1911. Itong pinapalambot ko, itong hammer, pinudpud ko ito, binawasan ko itong kanyang ngipin dito. Itong sinasabitan na to, yan. Pinudpud ko. So, ang nangyari niya, konti na lang ang nakasabit. Halos ganyan na lang. So, konting kalabit lang, nagre-release na. So, pag pumutok yan, babalik uli yan, konti na lang yung sabit dahil sa vibration, doon sa impact. So, napakadelikado nito. Pagka ito yung naka-pulkak yung sa inyong baril at konting mabagsak lang ito, magdi-disengage ito. Magdi-disengage at puputok yan. Parang ganyan, oh. Yan, oh. Nakaganyan lang siya, oh. Yan, nakaganyan lang siya. Yan. Oh. Hindi siya nakasabit ng ganyan, oh. Pagka nakaganyan lang siya, yan, nakaganyan lang siya. Kunting-kunti lang yung nakasabit. Pansinin ninyo ito, ha. Pansinin ninyo to. To. Ngayon, ang magiging remedyo dyan, palalalimin ninyo itong ano na ito, yung ngipin na ito. Palalalimin ninyo. O di kaya yung kanyang sir ay baka napudpud na rin. So, pinakita ko na sa inyo yan, itong sir na to, yan, dapat yan ay nakakagat na ganyan, nakakagat. Pagka itong inyong hammer na ito ay inyong pinudpud, kunting-kunti na lang yung sasabit dyan. Kunting-kunti. Kaya pagka kinalabit ninyo yan, pag pumutok at bumalik yan, siyempre yung balik ng yung balik ng slide, malakas ang impact ng recoil. Kung makakalug yan, magdi-disengage ulit yan, magdo-double tap. Yan, at minsan yan, nagra-rapido pa. Yung sa akin, nagra-rapido pa, naubos yung yung 7 laman ng magazine. Prak, gumanon. Nag-ano pa yan. Pull auto pa. So, napakadelikado. So, ang ano ko sa inyo, ang advice ko, kung hindi na ninyo magagawa ng paraan na mapalalim pa itong parte na ito ng hammer, ay magpalit na kayo ng bagong hammer. At kung ipudpud na rin itong inyong sir, ay magpalit na rin kayo ng inyong sir. Yun ang maano ko sa inyo. At pwede rin, isa pa, pagka itong spring na to, itong lip spring na to, itong isang lip spring na ito, tinutulak ko na ito. Yan kasi pag pinapalambot ninyo, nangyayari pag gusto ninyong malambot na malambot Pag ito ay inyong binali at hindi gaanong malakas, ito kasi yung nagpapabalik dito Ito yung nagpapabalik dito Itong lip spring na to. Yan ang para kumagat ito dito. Itutulak niya ito dito para kumagat ito dito. Ngayon pagka itong isang lip spring na ito ay parang nakadampi lang. Yung nakadampi lang na konti na ganun, walang puwersa. Walang power na ganyan, ha. Dapat yan, may puwersa yan. Nangyayari yan, itong lip spring na ito ay binabali, pinapalayo. So ang nangyayari, wala siyang puwersa para itulak niya to. Yan pang isang problema dyan. Pwedeng itong lip spring. Kaya lagi kong pinapaulit-ulit, itama ninyo ang tune up ng spring. Pagka masyadong pinalambot ninyo at ito ay hindi nakatulak, yan ang mangyayari. Isa pa, itong disconnector niya.
itong disconnector niya dapat, kasi itong disconnector niya, ito yung nagpapataas dito. Pag ito ay nakababa, kahit kalabitin ninyo yan, pag ito ay nakababa, kahit kalabitin ninyo yan, hindi siya magdi-disconnect. Hindi siya magdi-disconnect. Kasi nga kaya nga tinawag na disconnector. Bakit hindi siya nagdi-disconnect? Kung mapapansin niyo yung slide, pag yan ay naka-home, itong slide na to, pag naka-home, yung disconnector na yan nakatama dito sa parting malalim na to. Pag yan ay umislide yung slide niya, pag umatras yung slide niya, dito siya. Itutulak siya pababa nito. At pag naka-home na yan, dito siya tumatapat yung disconnector na yun. So, yung disconnector na yan, tumataas, bumababa. Okay, pag naka-home lang siya, kaya pag ang slide ay itinulak ninyo ng kaunti, yung disconnector dito tatapat, hindi siya puputok. Kaya yun ang ng disconnector. Pag yan ay naka-home, nakatamang posisyon, nandito yung disconnector niya, yan ang puputok siya. So ganun ang nangyayari dito sa firearms. Yan. Yan kaya kita ninyo. Yan. Pag pumutok siya, atras yung slide, bababa itong hammer, yan, magkukonekta siya. Kukonekta siya, kita niyo. Hindi umano. Pero pagka pinus natin ito, yung kanyang sapagkat itong disconnector na itong dulo nito ay nakatama doon sa tinuro ko kanina, doon sa lubak, hindi na siya nakababa. Yan ay puputok siya, papalong hammer niya, no. Pero pag ito ay nakababa, ibababa natin ito. Hindi siya papalo pagka ito ay nakababa. Hindi siya magdi-disconnect. Ayan hindi siya magdi-disconnect. Hindi siya magdi-disconnect kasi itinutulak ko ito pababa. Okay? So ayan ang dahilan kung bakit nagdo-double tap. So kasi kung ipapaliwanag ko yan nang hindi ko ito papakita, mahirap ninyong maunawaan. So ito at itong lip spring. Ito talaga ang napakaraming tanong sa akin. Itong pag-tune up nito. So dapat itong lip spring na ito ay ganyan, lumalaban yan. At dapat yung lip spring na yan, pag inyong ikinabit, dapat yan ay nakatama dito. Yan yung may kanal na yan. Yung ilalim, yung parting baba ito dapat nakatama yung baba na yun. Kaya nilagyan ko yun ng ganyan para doon siya nakashoot para hindi siya bumaba. Nakatama siya dito. Dapat kasi pagka bumaba yung inyong lip spring at ipinasok ninyo itong housing na ito at ito'y pumasok, yung inyong lip spring ay kapos dito. Kapos na yan. Hindi na ito magpapangsyon ng tama. Pwedeng mangyari din na ganung problema. So yan, at dapat alamin ninyo ang function nito. Okay? Sana last ko ng paliwanag ito kasi ang hirap din itong i-set up. Mahirap din itong i-set up. Lagi ko na, patatlong beses ko na itong i-set up. Kasi yung mga tanong ninyo, paulit-ulit. Hindi naman pala kayo naumay, di paulit-ulit lang tayo. So ayan, naulitin ko Pagka ito ay hindi nakatulak dito sa share. Ang share ninyo ay pwedeng sa impact lang ay pag pumutok at yung impact ng recoil ay magdi-disconnect yan. So ito, yan pag yan ay pag kinalabit ninyo, puputok, bang, ganun. Tapos babalik yan. Ganun lang yan, magpapabalik-balik lang siya dyan. Yun, ulit siya dyan. Pero pag yan ay kunting-kunti lang ang sabit na nakaganon lang. Pansinin ninyo ito, ulitin ko paulit-ulit tayo. Pansinin ninyo ito. Pag yan ay kunting-kunti lang ang sabit, sa impact lang ng putok, yung impact lang ng recoil, magdi-disconnect yan. Gaganon yan. So, ayan. So, ang sagot dyan ay dalawa. Ulitin ko, dalawang sagot dyan. Pwedeng ito ay
hindi naka-engage na mabuti. Pwedeng pudpud na itong pinudpud na itong hammer, itong ngipin ng hammer, parang sabihin natin na talim ng hammer, parang talim yan eh. Itong parte na ito tinuturo ko na yan, kung saan nakasuksok itong sir na to. Pwedeng maliit na lang yun. Nangyari sa akin yan, pinudpud ko yan, dahil pinalalambot ko nga. Ayan, nangyari yan. At pwede rin itong sir niya ay hindi na matalas. Kaya pinakita ko rin, may video rin ako kung paano yan ipiting sa liha. Dapat medyo pag yan ay rounded na yung dulo, yung dulo niyan kasi parang matalas din yung dulo niya na ito. Yung dulo nito. Yung dulo nito dapat yan ay medyo matalim-talim. Kaya yan ay baka napunggi na yan o di kaya ay yun napunggi na nabingutan na sa madaling salita. Mangyayari yan. Pwede rin ang nabingot na dyan na ito. Okay? Dalawa ito. Meron dito pa isa sa ilalim yan. Okay. At ito pang isa. Pagka ito hindi nakalaban ito. Pagka halimbawa yan ay nakakawang na ganyan. Yan. Pag yan ay nakakawang na ganyan. So hindi yan niya tinutulak. Magka meron ng impact yan, magre-release yung inyong magre-release ito dito. Kasi nga, hindi niya tinutulak dito eh. Kasi ang pin niya nandito. Ito ang pin niya. Kanyang pin. So pag tinulak niya dito, pag tinulak ito ng lip spring, kakagat yun doon. Pag hindi nakatulak itong lip spring na ito, hindi siya nakakagat doon. Nakalapat lang siya. So pag nag-impact, magre-release yan. So dapat naka-tune up itong lip spring na ito. Ito at saka ito. Itong nasa ilalim naman na ito, itong isa na to. Ito sa safety grip ito. Next video ito, safety grip. Okay, ayan, at sana hinabaan ko na, pinaulit-ulit ko na para maunawaan ninyo. So sana hindi kayo maumay dito sa paliwanag ko. Dahil napakaraming tanong dito. Ito ang napakaraming problema sa 1911. Yung pag-tune up niyan, pag hindi ninyo naitama ang tune up niyan, ganun ang mangyayari. At magpapaalam na tayo hanggang sa muli nating video. Sana ay may natutunan kayo. At magtanong lang kayo. At hindi tayo magsasawang sumagot sa inyong mga tanong. Dahil sabi naman ninyo, hindi naman kayo naumay sa aking mga sagot. Okay, kung may alam pa kayo na ibang problema sa aking sagot, maaaring kulang, please comment down below para ma-share natin sa ating mga kababayan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.